Magandang araw mga ka-flyers. Nakasubscribe ka na ba? Sit back and relax. Kumapit ka rin dahil arangkada na ang ating paksa sa ngayon. Ito ang ICC. Ang International Criminal Court o ICC ay isang simbolo ng pag-asa para sa mga biktima ng pinakamabigat na krimen. Ito ay isang hukuman ng huling dulog na nakikialam kapag ang mga pambansang sistema ng hustisya ay hindi kaya o ayaw mag-usig sa mga may kagagawan ng genocide, crimes against humanity, war crimes, at krimen ng agresyon. Itinatag ng Rome Statute noong 178, ang ICC ay kumakatawan sa pangako ng pandaigdigang komunidad na wakasan ang impunity at itaguyod ang batas. Ang mandato ng ICC ay tiyakin na ang mga responsable para sa mga pinakamalubhang krimen ay managot sa kanilang mga aksyon. Nagsisilbi itong hadlang laban sa mga karumal-dumal na krimen sa hinaharap at nagbibigay ng plataporma para sa mga biktima na humingi ng hustisya at reparasyon. Ang pagkakaroon ng hukuman ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe na ang mga ganitong krimen ay hindi dapat palampasin at ang mga may kagagawan ay papanagutin anuman ang kanilang posisyon o kapangyarihan. Ang jurisdiksyon ng ICC ay komplementaryo sa mga pambansang hukuman, ibig sabihin ay nakikialam lamang ito kapag ang isang bansa ay hindi kaya o ayaw mag-usig sa mga krimen sa loob ng sarili nitong mga hangganan. Ang prinsipyong ito ng komplementaryo ay nagbibigay diin sa pangunahing responsibilidad ng mga estado na imbestigahan at usigin ang mga international na krimen. Ang ICC ay nagsisilbing isang safety net na tinitiyak na ang hustisya ay naisasagawa kahit na sa harap ng pagkabigo o pakikipagsabuatan ng estado. Ang pagkakatatag ng hukuman ay isang mahalagang milyahe sa pag-unlad ng international na batas kriminal. Kinakatawan nito ang isang kolektibong pagsisikap ng mga estado na magtatag ng isang permanenteng at independenteng hukumang katawan na may kakayahang tugunan ang mga pinakamalubhang paglabag sa international na batas humanitarian. Ang ICC ay isang patunay sa paniniwala na ang lahat ng individual, anuman ang kanilang nasyonalidad o etnisidad, ay may karapatan sa pantay na proteksyon sa ilalim ng batas. Noong 2016, ang Pilipinas, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay naglunsad ng isang kontrobersyal na kampanya laban sa droga na umani ng malawakang pagkondena mula sa mga organisasyon ng karapatang pantao at sa pandaigdigang komunidad. Ang kampanya, na kinakitaan ng brutal na pagsugpo sa mga pinaghihinalaang gumagamit at nagtutulak ng droga, ay nagresulta sa libu-libong extrajudicial killings. Dahil sa pagtaas ng bilang ng mga namamatay at mga alegasyon ng sistematikong paglabag sa karapatang pantao, sinimula ng ICC ang isang preliminary examination noong 2018 upang matukoy kung may batayan para buksan ang isang ganap na investigasyon sa sitwasyon sa Pilipinas. Ang preliminary examination ng prosecutor ng ICC ay nakatuon sa mga alegasyon na extrajudicial killings, enforced disappearances, torture, at iba pang di makataong gawain na ginawa kaugnay ng drug war. Bilang tugon sa pagsisiyasat ng ICC, ang gobyerno ng Pilipinas, sa ilalim ni Pangulong Duterte, ay maring ipinagtanggol ang drug war, na inaangkin na kinakailangan ito upang labanan ang problema sa droga ng bansa. Gayunpaman, ang salaysay ng gobyerno ay sinalungat ng tuminding ebidensya ng malawakan at sistematikong paglabag sa karapatang pantao na ginawa ng mga puwersa ng seguridad ng Estado. Noong Marso 2019, opisyal na umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute, ang tratado na nagtatag ng ICC. Ang pag-atras, na nagkabisa isang taon pagkatapos, ay nakita bilang isang hakbang upang protektahan si Pangulong Duterte at ang kanyang administrasyon mula sa potensyal na pag-usig ng hukuman internasyonal. Ikinatwiran ng gobyerno ng Pilipinas na ang investigasyon ng ICC ay isang paglabag sa soberanya ng bansa at isang paglabag sa prinsipyo ng komplementaryo. Ang drug war ng Pilipinas na inilunsad noong 2016 ay isang panahon ng matinding kontrobersya at mga alalahanin sa karapatang pantao. Ang kampanya na pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ay naglalayong puksain ang iligal na droga sa pamamagitan ng isang zero-tolerance approach. Gayunpaman, ang mga pamamaraang ginamit ay umani ng malawakang kritisismo dahil sa kanilang brutalidad at pagwawalang bahala sa due process. Ang opisyal na datos ng gobyerno ay nag-ulat ng mahigit 6,000 pagkamatay sa mga operasyon ng pulisya na may kaugnayan sa drug war.
Gayunpaman, tinatansya ng mga grupo ng karapatang pantao na ang aktwal na bilang ay mas mataas, posibleng umabot sa 10,000. Ang mga grupong ito ay nag-aangkin na maraming pagpatay ang extrajudicial, isinagawa ng walang tamang investigasyon o paglilitis. Ang epekto ng drug war ay lumampas sa nakababahalang bilang ng mga namamatay. Ang mga komunidad ay tinakot ng mga raid sa gabi, kadalasan batay sa mga mahinang akusasyon o kaduda-dudang impormasyon. Ang takot na maging target ay humantong sa malawakang kawalan ng tiwala sa pagpapatupad ng batas at isang kapaligiran ng impunity. Ang mga pamilya ng mga biktima ay madalas na nahaharap sa pananakot at pagbabanta kapag humihingi ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga pamamaraang ginamit sa drug war ay madalas na brutal at walang pinipili. Ang mga raid ng pulisya na madalas isinasagawa sa gabi ay nagresulta sa maraming pagkamatay kung saan ang mga suspek ay umano'y napatay habang nanlalaban sa pag-aresto. Mayroon ding mga ulat ng vigilante killings kung saan ang mga nakamaskarang gunman ay pinupuntirya ang mga pinaghihinalaang gumagamit at nagtutulak ng droga. Ang kawalan ng pananagutan at transparency kaugnay ng mga pagpatay na ito ay nagdulot ng malaking alalahanin tungkol sa batas at karapatan sa buhay. Ang pamana ng drug war ay patuloy na naglalagay ng mahabang anino sa Pilipinas. Ang karahasan ay nag-iwan ng malalim na peklat sa mga komunidad, sumira sa tiwala sa mga institusyon, at nagpasiklab ng kultura ng takot at impunity. Ang paghahanap ng hustisya para sa mga biktima at kanilang mga pamilya ay nananatiling isang mahaba at mahirap na paglalakbay. Seksyon 4, ang investigasyon ng ICC, paghahanap ng panagutan para sa mga karumal-dumal na krimen. Sa kabila ng pag-atras ng Pilipinas mula sa ICC, ang prosecutor ng hukuman, si Fatu Bensouda, ay ipinagpatuloy ang kanyang preliminary examination sa sitwasyon sa bansa. Noong Hunyo 2021, inanunsyo ni Bensouda na nakakita siya ng makatwirang batayan upang maniwala na ang mga crimes against humanity ay nagawa kaugnay ng drug war ng Pilipinas. Ang anunsyo ni Bensouda ay isang mahalagang pag-unlad na nagpapahiwatig ng bigat ng mga alegasyon laban sa gobyerno ng Pilipinas. Sinabi niya na may sapat na ebidensya upang bigyang katwiran ang isang ganap na investigasyon sa mga pagpatay na sinabi niyang tila sistematiko at malawakan. Ang preliminary examination ng prosecutor ng ICC ay nakatuon sa mga umano'y crimes against humanity na ginawa sa pagitan ng Hulyo 1, 2016 nang manungkulan si Pangulong Duterte at Marso 16, 2019 nang magkabisa ang pag-atras ng Pilipinas mula sa Rome Statute. Sakop din ng pagsusuri ang mga umano'y krimen na ginawa sa Davao City, kung saan nagsilbi si Duterte bilang alkalde ng mahigit 2 dekada, mula 2013 hanggang 2016. Ang investigasyon ng ICC ay nahaharap sa maraming hamon, kabilang ang kawalan ng akses sa Pilipinas, at hindi pakipagtulungan mula sa gobyerno ng Pilipinas. Gayunpaman, ang tanggapan ng prosecutor ay patuloy na nangangalap ng ebidensya mula sa iba't ibang mapagkukunan, kabilang ang mga testimonya ng saksi, mga ulat ng karapatang pantao, at mga ulat sa media. Ang paghahanap ng hustisya ng ICC para sa mga biktima ng drug war ng Pilipinas ay isang patunay sa pangako ng hukuman na wakasan ang impunity para sa mga pinakamabigat na krimen. Ang investigasyon ay nagpapadala ng isang malakas na mensahe na kahit na ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan ay hindi higit sa batas at ang mga responsable para sa mga karumal-dumal na krimen ay papanagutin. Seksyon 5, isang sinag ng pag-asa, ang pagbabago ng paninindigan ng Pilipinas. Kasunod ng pagkahalal ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong 2022, ang paninindigan ng Pilipinas tungo sa ICC ay tila lumambot. Bagamat sa simula ay pinanatili ng bagong administrasyon na hindi muling sasali ang bansa sa ICC, nagbigay ito ng senyales ng kahandaang makipag-ugnayan sa hukuman sa isang limitadong kapasidad. Noong Enero 2025, inanunsyo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bukas ang Pilipinas sa limitadong mga lugar ng kooperasyon sa investigasyon ng ICC. Binigyang diin ni Remulla na ang anumang kooperasyon ay isasagawa sa loob ng balangkas ng mga pambansang batas at soberanya ng bansa. Ang pagbago sa tono ay isang pag-alis mula sa nakaraang administrasyon na komprontasyonal na diskarte tungo sa ICC.
si Pangulong Marcos Jr. ay nagpatibay ng isang mas pragmatikong paninindigan na kinikilala ang mga alalahanin ng pandaigdigang komunidad habang iginiit ang soberanya ng bansa. Ang kahandaan ng Administrasyong Marcos Jr. na makipag-ugnayan sa ICC kahit na sa isang limitadong kapasidad ay nakita bilang isang positibong hakbang ng ilang mga tagamasid. Inaasahan nila na maaari itong magbukas ng daan para sa mas malawak na kooperasyon at pananagutan para sa mga umano'y krimen na ginawa noong drug war. Sa buwad ng ating paksa, ang ICC ay binuo ng mga bansang may pagmamahal sa pangkalahatang katarungang pandaigdig. Ito ang nagbibigay ng pandaigdigang batayan kung ang isang estado o bansa na kasapi nito ay sumusunod sa itinaktang mga batas para sa pandaigdigang kapayapaan. Malinaw na hindi ito pakikialam ng ibang bansa sa atin, kundi malinaw na tayo ay may paglabag na ginawa. Ayon sa ICC, ang drug war ay hindi solusyon sa lumalalang problema sa droga, sapagkat biktima rin ng droga ang nagiging target nito. Ang tamang solusyon ay gawing makatotohanan ang paglaban sa mga pinagmumulan ng mga kalakalan ng droga sa pamamagitan ng pagsisigurong magagaling na mga alagad ng batas ang kapulisan sa pagsugpo ng krimen. Paigtingin ang batas parusa sa mga mahuhuling drug lords at pushers. Kahit walang war on drugs, dapat gawing moderno ang ahensyang lumalaban dito. Ang PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency. Gamitin ng tama ang confidential funds at intelligence funds upang masugpo ang mga bigatin at naglalskihang tao sa likod nito. Ugat ang dapat bunutin, hindi yung mga dahon lang lalagasin. Ikaw ka-flyers, ano ang masasabi mo? Comment down below. Salamat pala sa inyong suporta. Sana nakasubscribe ka. Hanggang sa muli.